Ang Obando pala ay malapit sa Metro Manila at bahagi ito ng Greater Manila area. Kaya taglay nito ang kombinasyon ng urbanong pamumuhay at mga tradisyon na aspeto ng kultura nating Pilipino. Ang bayan ng Obando ay malapit din sa Manila Bay, na may malaking impluwensya sa mga kabuhayan ng mga tao na nakatira rito, lalo na sa pag-iisda at pag-aquaculture. Isa ang binuwangan sa mga lugar na gumagamit ng bangka bilang pangunahing transportasyon. Marami ng sakon ng dumaan, ngunit nananatili pa rin ang pagiging matatag ng mga naninirahan dito. Mga hamon na kinakaharap natin sa ating pang-araw-araw na buhay ay nagsisimula sa sandaling pumasok tayo sa isang sasakyan. Ito ay maaaring magsimula sa isang motorsiklo, isang jeepney, isang LRT o kaya naman sa bangka. Bago man kami magtungo sa aming pupuntahan, nagtanong-tanong muna kami sa mga nakababa na galing sa Binuangan o sa mga taong naninirahan doon. Mahirap ba na kailangan nyo pang magbangka araw-araw para lang makapunta sa pupuntahan? Opo, kasi po, di po namin alam kung malakas po hangin kapag nasa bangka po. Maaari pong lumubog ang bangka kapag po malakas hangin. Sakto lang po ba sa pang-araw-araw yung nakikita nyo po sa pamamangka? Sakto lang po. Ilaga mo cellphone ko, te. Walang kikilo sa bangka. Sakto lang po ba para sa inyo yung pamasahe na sinisingil nila? Oo, kasi nga, mahal din kasi yung Oo, kurudo, ganyan. Ano po kaya pag high tide po dito? Ay, okay lang din naman dito sa mga mga tao dito sa amin. Kasi sanay na. Pagkagabi kasi wala naman din yung tao sa karabi. Inaabot po ba yung mga bahay kapag high tide? Hindi naman, mga tulela. Tulay, yung pathway, yung court namin naabot. Yan, diretso, harangan nila. Kaya konting laki lang ng tubig, baha na sa baryo. Hindi kami sanang dati, hindi bumabaha sa baryo. May mga anak din po kayo na, no? Oo. Sa naman kami malolo sa BSU. Ganun din sasabihin sa iyo pagkatayo ng airport. Ayun ang airport, yan yung arera na yan, ginagawa pa lang. Tinambakan na yun, dati tubig lang yan. Ngayon may buhang, na yun, tambak na. Dati maganda pa ang pamumuhay ng tao dito, nakakahuli ng mga talaba, tahong, mga alimasag. Pinagbabawalan ngayon ng yung gumagawa airport. Si Kuya Derek na naninirahan dito sa Binuangan. Sundan natin ang takbo ng kanyang buhay sa ilang taon na niyang paninirahan dito sa Binuangan. Gusto naman po kayo, Kuya? Okay lang. Stress sa akin. Ilang taon na po kayo nakatira dito? Almost magda 19 years na. Simula bata ako. Ano po ba yung mga nagiging epekto sa inyo ng mga matitinding kalamidad niya? Yan, gaya ng pag may bagya, mahirap yung buhay, hindi ka makakalaot, parang yan. Walang hanap buhay.
Sa pag-aaral po, kapag papasok kayo gano'n, nahihirapan po ba kayo mag-commute gano'n? Pasanayan na lang. Pero nung una talaga, mahirap kapag yung inaabutan ka ng malakas na ulan, tapos malakas na nababasa yung mga gamit. Gagampanan po ba ng maayos ng barangay ninyo yung mga dapat gawin pag may kalamidad? Naman, sila, para bang naka-action agad kung ano nangyayari dito sa barangay namin. Sa balita po kasi namin, may airport daw po na pinapatay dito malapit. Ano po yung mga nagiging epekto sa inyo? Yun, malaking epekto yan kasi maraming nawalan ng hanap buhay dahil sa pagtatayo ng airport na yun. Sa sa labas po ba kapag, halimbawa sa school, nakararanas po ba kayo ng pambubugo? Dahil sa, ganito sa kalagayan ng buhay po? Opo, parang normal na kasi nga, di ba, nasa isla, parang minamalit lang nila na malansa gano'n. Pero okay lang. Kung kung bibigyan po kayo ng pagkakataon na makalipat gano'n, sa tingin niyo po, gusto niyo pong lumipat? Oo na hindi. Oo, kasi mahirap nga buhay dito. Hindi. Kasi masaya dito hanap-hanapin namin yung masaya dito. Kapag halimbawa po sa school, ganun, papasok kayo, kapag malilate po ba kayo, ano pong ginagawa niyo? Kadalasan nalilate kasi kapag ka po sasakay ka sa bangka, pahirapan po kailangan po mapuno Para bang may inaanong mabuong pera bago umalis yung bangka. So kapag wala talagang sakay, wala kang choice kasi ang mahal ng bangka, ang mahal ng mahal. Maliban po sa mga disadvantage, ano naman po kayong advantage o benefits ng mga nakatira dito sa Isla kumpara po sa mga nakatira sa syudad? Unang-una sa lahat, tahimik. Hindi kagaya syudad na napakaingay, magulo. Dito kasi, tulad niyan, yung bahay namin walang pinto. Kahit naka-open yan, wala namang magnanakaw dito. Tsaka unang-una sa lahat, kahit walang hanap buhay, makakagawa ka ng paraan para humuli ng mga seafoods sa pangkain sa pang-araw-araw. Ayan. Sa mga bagyong nagdaan po ba, ano po yung naging matinding epekto nito para sa inyo? Netong bagyong Karina madaming binaha Tapos parang matatanggal yung bubong namin sa sobrang lakas ng hangin. Tapos lately, itong bagyong Christy, merong namatayan na nangingisda. Tapos nawalan ng buhay dahil sa bagyo. Habang lumulubog yung bangka, tapos nagkakawatak-watak na yung mga mangingisda, ayaw niyang sumama kasi sa sobrang takot niya. So yun, nagkawatak-watak na sila. Tapos hanggang sa naiwan siya dun sa bangka. Hanggang yun, di na siya nakita. Alos ilang araw ba, mga 2 days ata bago siya nakita. Tapos natagpuan na lang siyang palutang-lutang. Isa po sa 10 mangingisda nawawala pa rin matapos lumubog ang sinasakyang bangka sa dagat na sakop ng Obando, Bulacan. Ayon sa Obando LDRRMO, delikadong ituloy ang search operations kaya hihintayin muna nilang bumuti ang panahon. Pabalik na raw ang mga mangingisda mula sa laot nang hampasin ng malalakas na hangin at alon ang kanilang bangka. Si Tatay Danilo na matagal na naninirahan dito sa Binuangan. Kaya kinuha namin ang kanyang Ilang panayam. taon na po kayo naninirahan sa Binuangan? Since birth. Ano na po yung mga naranasan niyong sakon na gano'n? Baha. And bagyo. Maayos lang po ba yung kalagayan niyo dito? Yes. Always. Thank you. Sapat lang po ba yung kinikita niyo para sa pang-araw-araw? Yes. Minsan sumasobra. Opo, yung sa ginagawa daw pong airport po dito. Yung gagawin ng airport na malapit dito. Ano po yung mga advantage tsaka disadvantage na makukuha niyo? Siguro masabi ko ang advantage, maraming magkakaroon ng hanap buhay. Ang disadvantage, pwedeng sagabal sa mga hanap buhay sa dagat. Ito ang White Tower sa Binuangan o tinatawag nilang Parola. Ito ay tinayo noong 1896 sa panahon ng mga Kastila. Ang Parola ay itinayo upang magsilbing gabay sa mga bangka at barko na dumadaan sa ilog ng Obando patungo sa Manila Bay.
Ito ay nagsisilbing palatandaan kung malapit o nandito na sila. Ang Binuangan ay isang ancient barangay na na-mention sa earliest document ng Pilipinas. Isa siya sa lumang dokumento rito sa Pilipinas at ito ay nanggaling sa Laguna Copper Plate inscription noong 1980. Ang bayan ng Obando ay pinangalan ng Governor General ng Spain ni si Jose Francisco de Obando y Solis na siya ang responsibilidad para maging bayan ng Obando at ito ay dating sakop ng May Kawayan. At noong May 14, 1753, ito ay inagura para maging isang bayan ng Obando. Ang tempo ng Obando ay na-establish noong May 14, 1753. Ang degree na ito ay naisabatas noong 1754. Bago man naging Obando ang bayan ng Obando, ito ay nasakop ng bayan ng May Kawayan noong 16th century. So dito pala sa Binuangan, ang kanilang paralan ay nakapwesto mismo dito sa gitna ng ilog. Maraming nagdaang pagsubok sa lugar na to, lalo na't napapaligiran sila ng tubig. Paano na lamang ang kanilang pamumuhay dito? Agad bang nasusuportahan ng gobyerno ito o hinahayaan na lamang sila? Kaya nagpunta kami sa barangay hall dito upang kuhain ang kanilang panayam. Ano po yung mga ginagawa ng hakbang pagka may paparating na sakuna tulad ng bagyo o baha? Sinasabihan namin yung mga nakatira dito sa amin na warningan. Halimbawa, may signal, hindi na namin pinapalaot yung mga namamalakaya sa dagat. Mabilis po ba dumating ng mga tulong mula sa gobyerno? Oo naman, mabilis naman. Ano po yung mga ginagawa ng pamahalaan kapag may mga sakuna na nangyayari para matulungan ng mga tao na malapit sa ilog? Nakamonitor din sila sa gaya ni Mayor. Magdamag yun, nakamonitor sa amin. Pagka meron lumilikas na dinadala namin doon sa bando, nakaabang na sila doon. Ganun ginagawa. Ano po yung nagtulak sa inyo para tumakbo sa barangay na po? Dati na akong naging kapitan. Ngayon, naalis ako. Bali, 20 taon ako nawala maghanap buhay ako sa ibang lugar. Ngayon, nung dumating ako, nakita ko yung problema ng barangay. Parang napabayaan ba. Kaya napilitan ako tumakbo. Bilang isang barangay captain, ano yung mga problema na kinakaharap mo at ng mga nasasakupan mo? Bali yun lang, yung halimbawa may bagyo. Kasi dito isla mabigat na dito, hindi ka mukha sa kabayanan. Maraming tumutulong sa kanila. Sasakyan lang pwede. Dito pagka may bagyo, hindi kayo pwedeng magbangka dyan. Sariring sariring halimbawa may problema, sarili namin hindi kami nakakahingi ng tulong sa munisipyo dahil malalaki alon, hindi makakapunta. Ayon sa sabi-sabi na sa darating na 2050 raw ay maaari daw na lumubog ito. Subalit, mas nangingibabaw pa rin ang pagtutulungan ng mga bawat tao rito. Mas pinipili nilang magtulungan kaysa magkagulo. Kaya marami rito na hindi pinipiling lumipat sa ibang lugar dahil mas maayos at mas nakakaiwas sa gulo. Nakita ni Kuya Derek at iba pang nakilala namin dito na sa halip palagit na ang ilog ay pwede rin maging daluyan ng karunungan at lalong mas nagiging matatag ang mga naninirahan dito sa kanilang pagkakaisa.